Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome o welcome back po dito sa Bonum Magos PH. Ayan, so my name is Angel Francia Feliciano po. So, in today's video, Libra, aalamin natin kung ano yung mga dapat ninyong malaman about sa career ninyo o negosyo. Okay, mga mensahe, gabay, kapalaran, ayan, and everything else. Okay, malalaman nyo mamaya. Now, paalala lang Libra, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan nag-resonate Libra, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placements for career and negosyo. Reading, alright. Excuse me. Alright, Libra. First, you have the High Priestess. Next, you have the Seven of Pentacles. Next, you have the Devil. Seven of Swords. Seven of Swords. Next, you have the Hierophant. Next, you have the Ace of Swords. The Two of Cups. Page of Swords. King of Wands. And the final is Six of Swords. Alright, Libra, umpisa na po natin. Libra, let's start with your current situation sa career o negosyo right now. You have the High Priestess. So, the High Priestess energy is quiet, misteryoso, right? Misteryoso. So, ibig sabihin nito, if hindi marami sa inyo, others of you, iilan sa inyo, right now, Libra, ay tahimik ka. Tahimik ka sa mga plano mo sa negosyo mo, tahimik ka sa mga plano mo sa career moves mo, no? So, tahimik pero matindi ang energy mo ngayon. Okay, Libra. Parang, again, may mga plano o project ka na ayaw mo munang ipagsigawan in public. Ayaw mong, maybe some of you tinatago mo rin ang mga moves mo sa career at sa negosyo mo. Tinatago mo, ayaw mo munang i-declare sa lahat. Kumbaga, hindi dahil sa takot ka, kundi dahil alam mong some of you, alright, if not others of you, some of you, you know na ang tagumpay ay pinipino sa katahimikan. It's better to be silent. Parang, I feel like, some of you, you've realized na mas maganda na yung tahimik lang muna ako ngayon. And also with the High Priestess, I feel like marami sa inyo, if you are still right now in a situation kung saan naguguluhan kayo sa career moves ninyo, hindi nyo alam anong gagawin, pati sa negosyo, I wanna let you know na ginagabayan ka. May mga divine forces, divine spirits, your archangels, divine spirits, mga ancestors mo, lineage mo, ay gumagabay sa iyo ngayon sa mga bawat hakbang ng iyong mga pinaplano sa career o negosyo. Okay?
Ito rin ay kumakatawan sa intuition, karunungan at divine timing. So, maaaring yung iba sa inyo ramdam ninyo na may paparating na pagbabago sa inyong trabaho o negosyo, pero hindi mo pa ito siguro hindi nyo pa kayang ilarawan muna kasi nga misteryoso. Okay, yan ay dahil yung proseso nito ng paglilinaw ay nangyayari sa loob mo muna bago ito actually lumitaw sa labas. So, ang advice sa'yo dito, Libra, if you are in a situation, magtiwala sa sarili mong gut feelings, kutob. Huwag masyadong humingi ng opinion sa iba for now. It's better just to be safe than it's better to be safe than sorry. Parang ganon, okay? Na ang sagot na hinahanap mo actually ay nasa loob na. Do not be distracted by the opinion of others because this is actually the fact na lumabas itong high priestess sa current energy mo. Inuudyok ka ng mga spirit guides mo na pakinggan mo ang iyong inner voice or intuition or tinatawag nating kutob. Whatever decision you have to make, follow your kutob. Okay? Na kung may desisyon kang kailangan gawin, again, hintayin mo ang tamang sinyales. Kasi lalabas ito sa tamang oras kung kailan ito na nararapat lumabas o kinakailangan mo. Punta tayo sa malaking hamon mo regarding sa career at negosyo mo at this time. Kay lumabas 7 of Pentacles. Now, ito ang baraha ng paghihintay at pagsubok sa pagtsatsaga mo, Libra. So, sa career mo ngayon, parang nasa planting season ka pa. Marami ka nang itinanim pero hindi mo pa nakikita ang full harvest. I also feel like marami sa inyo if hindi naman marami, ilan sa inyo, Libra, ay hindi makaantay. Nababagot, may ina-anticipate na result, may ina-anticipate, may hinihintay na resulta, may hinihintay sa career, possibly results sa ina-applyan. Sa negosyo naman, may inaantay kayong big sale, may inaantay kayong perang papasok. So, some of you din ay maaring nakakaramdam na parang walang nangyayari. Pero, alam mo, sa totoo lang, Libra, sa ilalim ng lupa, metaphorically, ay namumuo na yung bunga na yung mga pinaghihirapan. You just really have to wait because this is your challenge. Ang challenge ng ilan sa inyo ngayon ay hindi kayo makaantay. You have no patience. Wala kayong patience. Sa'yo kaya nagiging challenge. So, sa halip na mainip, okay, strategy, ang gamitin mo yung panahon na ito para i-review ang mga strategy mo, maglaan ng oras para sa wait lang po. Okay, so Libra, yung iba din sa inyo is I feel like posibleng na-stress sa kabagalan ng resulta ng mga inaantay ninyo. Possibly pera, sa trabaho naman, so sahod siguro, or ano pa, bonus, ayan, na-stress ka sa kakaantay yung sahod siguro, na hindi pa naibigay, hindi nyo pa na-receive. There's something about na, malaking hamon sa inyo dito kasi walang perang pumapasok sa mga ini-expected nyong darating. Okay, pero ang sabi ng barahan nito, don't give up 5 minutes before the miracle. Kasi I feel like may milagro ding mangyayari. Now, sa halip na mainip, again, gamitin nyo yung panahon na ito para i-review mga strategy mo, maglaan ng oras sa self-development o pag-aaral. Okay, punta tayo sa nakaraan na naka-apekto. Okay, you have the Devil. Okay, so ang nakaraan, in the past, Libra, may bakas ng attachments or pressure or toxic patterns sa trabaho. So, I feel like in some of you, Libra, inabuso sa workplace, inabuso ng amo, inabuso na ganyan.
No, so maaring dati din ay nasa sitwasyon ka kung saan pakiramdam mo ay nakatali ka. Natali ka sa boss mo. For those of you, possibly, mag-iingat sa mga taga-OFW ha, kasi this is also a form of uh, work abuse. Baka may abusuhin kayo ng amo ninyo, abusuhin, but we're talking about the past I feel like in the past, marami sa inyo ay inabuso sa nakaraan, inabuso sa workplace, yung iba sa inyo tinali sa mga dagdag na trabaho, nakatali sa mga trabaho, tinali, wag naman sana ang literal na tinali, no? Now, ayan, of course, yung iba sa inyo din na stress sa utang in the past. Yung some of you nagkaroon ng takot, fear, anxiety, ganyan. Pero ngayon, ay marami sa inyo ang magigising na sa katotohanan. Some of that, ang susi ay nasa sa inyo ang susi para makalaya. The Devil card ay paalala rin ng shadow work, Libra, dahil baka may bahagi sa sarili mo na kailangan mong kilalanin. Yung takot na mawalan, sobrang control, pagkapagod sa work, overburden sa work. Okay, so kapag natutunan mong bitawan yung mga dapat na bitawan na hindi na nakakatulong, wala na magandang hindi na wala nang mabuting na idudulot sa buhay mo, sa katawan mo. In fact, sana I feel like matutunan yung palayain, makagawa kayo ng paraan na makawaalis sa tali na yan, sa bondage na yan, sa attachment na yan. So, okay, right now, I feel like marami sa inyo na-realize, possibly, na nalagpasan nyo rin ito. Okay, nakatagong lakas mo or asset, Libra, you have the 7 of Swords. Now, Libra, marami ang hindi nakakaalam, pero ikaw ay isang tahimik na strategist. Right? Hindi mo kailangang ipangalandakan ang pangaplano mo. Alam mo kung paano gumalaw ng may diskarte. Ang 7 of Swords ay hindi lang tungkol sa pagtatago. Ito rin ay tungkol sa matalinong pag-iisip or pagkakaroon ng magandang strategy at pagiging adaptive. Na kapag may problema ka, hindi ka agad sumusuko, but instead, nakakaisip ka ng paraan para makalusot. So, yan ang strategy mo, yan ang talent mo. Dito, ito yung lakas mo sa ngayon. So, gamitin mo ang katalinuhan mo sa pagtukoy kung sino ang mga totoo sa paligid, paano makaiwas sa mga toxic behavior, sa mga boss mo, sa mga workplace mo, or even sa mga clients na inaabuso ka, binubuli ka, nagiging toxic na, no? Alam mo kung paano lusutan yan. Alam mo yung strategy. Okay, so, hindi lang lahat, alam mo din na hindi lahat ng ngiti ay totoo. Kaya, alam mong protektahan ang mga idea mo rin. Okay, some of you also need to protect your ideas right now, mga plano mo sa buhay. Like I said, tahimik ka lang. Right now. And also, with regards to your resources, sa negosyo, trabaho, mag-ingat. Kaya maaari rin sinyalis, sinyalis ito na para gumawa ka ng sariling strategy or side project. Alam mo, marami ang posibleng maiinggit sa'yo, Libra, if ever itong plano mo ay mag-succeed. I feel like magsasucceed. Kasi mamaya pag-usapan natin. And also, Libra, with this 7 of Swords, I also feel like may ilan sa inyo, this is a message that you need to hear, na maaring ito rin ay sinyales na oras na para gumawa ng sariling strategy o side project. Okay, isang tahimik pero matatag na hakbang patungo sa iyong personal freedom, right, with the Devil. Okay, punta tayo sa your environment, yung kapaligiran mo sa ngayon. You have the Hierophant. So, ang kapaligiran mo ngayon, your work environment right ngayon, let me rephrase that. Your work environment right now ay puno ng sistema, puno ng tradisyon at matitigas na panuntunan, strict na panuntunan. So, maaring
nasa company ka na may hierarchy or nasa industry ka kung saan ganito na talaga dapat ang proseso. Now, sa unang tingin, parang limitado ito, pero sa totoo lang, may kapangyarihan kang gamitin ang sistema para sa sarili mong pabor. Na kung employer ka o negosyante ka, kailangan mo lang maglagay ng malinaw na structure, policies, standards, at policies sa business mo, right? Kung empleyado ka naman, the hierophant ay paalala na ang disiplina at respeto sa authority ay magdadala sa iyo ng promotion o solid reputation. So, hanapin mo ang mentor o guro na makakatulong sa iyo mag-level up, o baka ikaw na mismo magiging guro ng iba. So, sa alinmang paraan, ang kredibilidad mo ay lalago kung manatili kang tapat sa iyong prinsipyo. I also feel like that right now, marami napapalibutan ka ng mga taong handang magbigay sa iyo ng opinion, matuturuan ka, mabibigyan ka ng advice. Okay, and right now, I feel like in your working environment is divinely protected with the Hierophant. And also feel like meron kang Libra, some of you talagang mapapalibutan ka ng mga taong handang tutulong sa'yo, magbigay ng opinyon, binibigyan ka ng magandang payo para sa ikabubuti ng iyong trabaho at negosyo. Saan nyo man ma-apply. Punta tayo sa regarding your puso at anong tunay mong gusto at passion. Ace of Swords. So, Libra, sa ilalim ng Ace of Swords, malinaw ang mensahe, handa ka na sa bagong simula. Majority sa inyo, maraming iniisip, marami kayong pinag-iisipan na gustong simulan, lalo na at paparating ang bagong taon. Marami sa inyo maybe ang gustong magsimula ng bagong career, mag-iba ng direction sa career, o mag-isip ng magandang inegosyo sa susunod na taon. So, I feel like some of you ay matagal na gustong putulin yung mga kalituhan. Matagal nang putulin yung mga unclarity at mag-focus sa direksyong talagang nagbibigay sa iyo, feeling mo magbibigay sa iyo ng saysay. Alright, some of you are focused rin sa goal right now, and I think majority, because the Ace of Swords, this is like a breakthrough, and yeah, and kung dati parang hindi ka nahahati ka sa direction or nag-iisip ka ng desisyon na napapilitan lang magstay sa safe zone, ngayon may divine awakening na nangyayari sa loob mo. Mayroon ka ma-realize, isang realization na gusto mong gumawa ng sarili mong kapalaran, sarili mong path, right? Ito rin, kumbaga, may gusto kang gawin at yun ang gusto mong masunod. Ito rin na barahan ng mental clarity at breakthrough again. Breakthrough kung may mga idea kang matagal mo nang iniisip, like a new project, business concept, o pagbabago ng career path, ito na ang go signal mula sa universe. And I feel like marami na sa iyo ang naghahanda. Pinaghahandaan nyo ito, some of you na pinaghahanda, gustong simulan na very soon. I feel like ito ang mangyayari by December or January of next year, which is really good. So, pakinggan mo ang boses ng iyong isipan at puso mo. Okay, your gut feelings as well at your logic. Pinapakita ng Ace of Swords na ito na ang katotohanan at katapangan mong magsimula ulit ang magiging sandata mo. Okay, I feel like you have this strong will to change new course, to change something in your career, to change a new path, to change a new job, and to start, may strong will ka din, some of you, magsimula ng bagong kabanata sa inyong career at negosyo. excuse me, Libra, okay? And also, this is also a this is also a sign na kung nag-iisip ka, nagdududa ka, Libra, na baka hindi ko kaya, the Ace of Swords is shouting to you right now, kaya mo yan. Kung gusto mo, kaya mo yan talaga. Wala makapigil sa'yo. Excuse me, punta tayo sa oportunidad na paparating, lumabas. 2 of Cups, Libra. Okay, so this is a beautiful energy, Libra.
ang paparating na oportunidad para sa'yo ay collaboration for those who needs it. Partnership sa trabaho or negosyo at magandang kasunduan. Good deal, kumbaga. So, lalo na sa mga may negosyo dyan, may sales, closed deal. So, marang ito ay bagong business partner na paparating, a new client na magkakasundo kayo, an employer na makikita ang potential mo at makikipagtrabaho sa'yo ng patas at may respeto pa. There's a mutual understanding here. Now, ang Two of Cups ay nagdadala rin ng balancing relasyon, like pagkakaroon ng mutual trust, teamwork, at shared goals pa. So, maging open sa mga taong gustong tumulong sa iyo, makipag-collaborate sa iyo at this time, Libra. Ang career success mo sa susunod na yugto ay hindi lang dahil sa sarili mong effort, kundi sa alignment ng energy mo sa mga ibang taong kapareho ng vision mo or goals mo. Na kung ikaw ay freelancer or entrepreneur, asahan ang deal o contract na magiging turning point ng iyong tagumpay dito sa yugto na to, this season or sa simula ng taon next year 2026. Na kung nasa corporate setting ka naman, maaari kang makahanap ng boss o mentor na magiging supporter mo sa posisyon mo o bagong proyekto. Alright, punta tayo sa mga posibleng balakid. Okay, posibleng balakid, lumabas, Page of Swords. Na mga posibleng balakid o risk dito, ano mga dapat mong kumbaga bantayan o iwasan. Na ang Page of Swords ay barahan ng katalinuhan. Okay, intelligence, being smart, pero minsan din ng sobrang pag-iisip o pagdududa. And also, I feel like this is also a calling or like a message na lahat ng mga, wag ka basta peperma. There's something about basahin mo muna yung mga kasulatan, affidavit, or written consent, written contract, bago ka pumirma, Libra. Bago ka pumirma, there's something about that. Okay? Kilatisin mo. Mag-research ka muna, especially sa mga dealing, because we have this. Dealing, offer, something like that. Now, Libra, okay, aside from that, minsan dahil gusto mong maging maayos lahat, some of you din ay na-overanalyze din yung minsan isang bagay na gusto mong siguraduhin ng bawat detalye, bawat galaw, bawat tao. But which is really good. Then, paalala dito, hindi mo kailangang malaman lahat bago ka kumilos. But I feel like what's the risk here is bago ka mag-sign ng kontrata, okay, sa trabaho, basahin mo muna, baka mamay matali ka dito with the devil. Yung pala, makulong ka na kasi lumabas the devil. Okay, there's a contract here. So sa mga nag-a-apply ng trabaho, bago ka mag-apply, bago ka pumirma, bago pumayag sa kontrata, basahin mo muna nakasulat. It's really about that. Okay, kailangan mo dito ng discernment, magpanuri. You can also consult isang abogado. Pakita mo yung mga kontrata, papasecond opinion ka, humingi ka ng andito yung suporta mo, the Hierophant light. I really feel, Libra, may mga taong tutulong sa sitwasyon mo kung saan yung risk dito lumabas. May mga something about kontratang lumabas, kasunduan, mamaya iba pala ang napirmahan mo. There's really something about that strong message. Napunta tayo sa payong espiritual. Right of the bat, nakikita ko dito is, huwag kang magpatalo. King of Wands, the energy of the King of Wands is napaka-powerful. Okay? Powerful, strong, brave, courageous. So, ang payo dito is, huwag kang magpatalo. Huwag kang magpadala sa mga pang-aabuso. Huwag kang magpadala sa mga maling deals, maling kasunduan, hindi tamang kasunduan, unfair kasunduan. Okay, kaya mo yan. Kaya mo silang ma-intimidate. Okay, so maging confident din ka din sa sarili mo na kayang-kaya mo silang harapin, kaya-kaya mo silang kausapin. You're very smart, Libra. I think you'll be guided on how to communicate. Kasi you have the High Priestess, the Ace of Swords. Your spirit guides will guide you how to counteract, how to tuturuan ka makipag-debate kung kaya-kaya mo makipag-debate. There's something about tuturuan ka kung
ano ang mga sasabihin mo para hindi ka maloko, hindi ka matali dito sa devil na ito. Right? King of Wands, payo sa'yo dito is huwag kang matakot i-presenta ang sarili mo sa harap ng mga tao. Yan talaga. You are brave. You are brave, you are strong, you are bold. Kayang-kaya mo yan. You will embody this King of Wands energy. Okay? If kaharap mo man ang amo mo, boss mo, o sino man yan, okay, huwag kang matakot, basahin, Page of Swords, sa mga kontrata, ipakonsulta, kung sino man dapat kanino mo ipakonsulta yung mga kontrata na yan. Alright. Ano ang kakalabasan? Peace of mind. You will reach to your destination. Kung ano man patutunungan mo, makakaalis ka dito sa mga toxic situation, makakaalis ka sa mga taong malalampasan mo ang mga taong mandadaya sa iyo, mangluloko. You have the 7 of Swords. Malalagpasan mo ang mga taong mag-a-attempt na lukohin ka, ilagay ka sa bulsa, itali ka sa kanilang, i-manipulate ka. Malalagpasan mo or ma-overcome mo ang mga panluloko, pang-aabuso, pagtatali, pagmamanipulate, because also this is a strong indication of manipulation. You are divinely guided with the High Priestess. You are protected. You are protected, Libra. Okay? You will makakaahon ka, I tell you. Makakaahon ka, makakausad ka. That's the outcome. You will come out as a winner in the end. Okay? So, and also, makaka-detach ka na rin. I would really strong makakalaya ka. Strong indication dito na makakalaya ka. Makakalaya ka sa anumang pang-aabuso, panluloko. Okay? Ayan ang mga gabay mo, High Priestess. And I feel like talaga makakaisip ka na yun. They will realize how strong, how brave, and how napaka-atalino mo. Ang galing mo mag-isip. Look at this. Ang galing mo mag-isip. You have the Ace of Swords, 7 of Swords, and the King of Wands. These energies are talking about someone na hindi nila kayang banggain. Hindi na basta-basta maluloko. Kasi you're very smart. Matalino ka. Strategist ka pa. You are a very, very smart strategist. Alam nila ang galaw. Alam mo ang galaw nila. Right, Libra? Alam mo, kumbaga, you are one step ahead of these people na mag-a-attempt na loko. Akala nila maluloko kanila eh, right? That's their assumptions of you, but they don't know that you embody this. That's why ang outcome dito is you will come out. Sa'yo maibibigay yung peace of mind. Okay, makakaraos ka dito sa mga problema na possibly kakaharapin mo. Delays, pagiging impatient, right? Mga goals na nung una walang clarity, walang kalinawan, naguguluhan ka, you will come out as a winner, I tell you. Okay, so Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know if nag-resonate po sa inyo ang reading. Let me know if nagustuhan niyo po by liking this video, nagustuhan niyo ang reading na ito. And for those of you Libra na hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe para sa mga next reading, maging update kayo. Especially, don't forget to click the notification bell para update kayo. Now, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte, if you are looking for mga anti-usog bracelet na may dala ng pampaswerte at proteksyon sa kamalasan or money loss, okay, I have a new item nandito sa my shop ko sa YouTube. Okay, nandito sa my shop sa YouTube ko, right? So kung I will show you, excuse me, kunyari I will show you po, mga madam, for those of you na hindi pa alam. So if this is your phone, magpupunta kayo sa channel ko,
right? Makikita nyo yan dito. My home, videos, shorts, live, playlist, membership, and then store. Andyan yung store ko. Okay, mamili lang kayo dyan. It's very important na makita nyo yung mga description ng mga item na yan. Like for this one, protection, anti-usog. I-click nyo yan. Pag i-click niyo po, makikita nyo yung benefits at price. Dito makikita nyo yung description at benefits ng mga stones at bracelet. If you're interested to buy, just take a screenshot of this item or items na gusto nyong bilhin at ipadala nyo po sa Facebook page ko na Bonamagos. Yung Bonamagos ko po, mga madam, always make sure na may blue check. Yung may blue check ang pina-follow ninyo kasi marami ang gumagaya sa akin ngayon. So, wag kayo, para hindi kayo ma-scam, make sure na itong may blue check ang pina-follow ninyo. Okay, nakalagay dyan na yung bio ko, na ako lang ang magre-receive ng inyong payment, wala nang iba. So, yan, dyan yung malalaman if iba ang papadala nyo ng bayad, hindi ako yan. Now, dito naman, mga madam, actually, kung manonood kayo dito sa isa sa mga readings ko, okay, like for this one, Virgo, makikita nyo dito sa baba, dyan, may products na nakalagay. So, pag i-click nyo yan, pag i-click nyo yan, Virgo, pag i-click nyo yan dyan, lalabas dito yung Bonamagos Page Store. So, mamili na lang kayo dyan, mga madam. Okay, mamili na lang kayo dyan. Take a screenshot kung alin ang para sa inyo. Okay, for mga gustong magpa-ritual, magpa-private tarot reading, private tarot reading, magpa-Akashic Records, magpa-palm reading, just visit me again sa Facebook page, Bonamagos, at mag-message po kayo doon. So, maraming salamat, Libra. Hope to see you again next time. Ingat po, and God bless. Okay, so, mga madam at sir, if naghahanap po kayo ng mga items na makakatulong sa inyong mga pinoproblema sa bawat aspeto na yung buhay, or if gusto nyo rin iregalo, okay, pwede kayong bumili sa akin dito ng mga crystal bracelets. May panlalaki, may pambabae, may unisex, ayan, or necklace, or earrings, or even rings, ayan. So, paano niyo mahahanap ang aking mga products? Okay, if ever ito yung phone ninyo, nanonood kayo dito sa akin sa YouTube, ayan, makikita nyo dito sa, makikita nyo dito sa baba ng title, okay, sa baba ng title, makikita nyo dyan, may shop na nakalagay, na may parang logo na bag. I-click nyo yan dyan, and then, dito sa baba ng video, makikita nyo yung Bonamagos PH Store. So, i-click nyo lang yung view Bonamagos PH Store, and then you will be redirected dito sa YouTube ko, YouTube channel pa rin, na sa store page. Kasi dito, andito yung home page, videos, shorts, live, playlist, post, and then membership, and then pinaka-last store. Nasa store page, storefront dito, andito yung mga naka-featured na mga products. Mamili lang kayo dyan. So, paano nyo malalaman kung alin dyan ang para sa inyo? Of course, if may nagustuhan kayo, like for this example, itong red garnet ring, i-click nyo lang yan, and then you will be redirected to my website. You can shop there, you can buy through my website if may PayPal po kayo. Kaya lang wala po ako sa ngayon international shipment. Now, sa mga taga-ibang bansa na gustong mag-avail ng aking item, ang maisasuggest ko po is ipadala muna natin dito sa mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas, kamag-anak, kapamilya, or a trusted friend, and then sila na bahala paano nila ipadala papunta sa iyo. Okay? So like for this example, if this is the item na gusto nyong bilhin and you are curious ano mga benefits nito, okay, you just have to
look at the description. Andyan na yung price, kung magkano. And then, if you scroll down, makikita niyo ang description, benefits ng mga stones, kung anong merong stone ang nandyan sa bracelet o sa ring na yan. For bracelet naman, balik tayo. Like for this one, example, you're interested on this protection, may protection na, anti-usog pa, healing at lucky charm bracelet. So, protection na, may dala ng protection, anti-usog pa, may dala pang healing at nagbibigay pa pampaswerte. So, bracelet, andyan na. Okay, makikita nyo ang description dyan, benefits ng bawat stone. So, if you've decided to buy this at gusto yung bilhin at wala kayong PayPal, hindi nyo kayang bumili dito sa website, take a screenshot. Pag na-screenshot nyo na yan, ipadala nyo yung screenshot dito po sa Facebook page ko. Okay? Yung Facebook page ko, make sure ang nahanap nyo ay yung may blue check. Yung may blue check at may 8.5 followers. Wala akong pina-follow ha. Wala akong friends. Hindi po ako nagsisend ng friend request. If ever may nagsisend sa inyo ng friend request, okay, yun po ay mga scammers, kaya mag-ingat po. Ang nakalagay dyan sa bio is my name, Angel Francia Feliciano, at ako lamang po ang papadalhan ninyo ng payment ninyo, wala nang iba. Wala akong assistant, wala akong mga tauhan, ako lang po, solo ko lahat. Okay? So, if ever iba po ang papadalhan nyo ng payment sa Bonomagos PH, scammer po yan. Okay? Ayan po ang palatandaan. So, I hope na-explain ko na. Again, maraming salamat po. Ingat po kayo and God bless.